verse 8. Sa mga Hebreo po sa Tagalog, let's read the Word of God together. Everybody go. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham na siya'y utusan ng Diyos upang mamulka sa isang lupain ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Grabe pagsunod yan. Sige, manalangin po tayo as we close our eyes and bow our heads in prayer. Thank you, Jesus. Oh Lord, we worship you. We thank you. Okay, God, fill us. Hallelujah. Lord, we thank you for the reading of your word. Father, we ask favor, blessing, wisdom, knowledge, and understanding. We ask, Lord, for divine insights, revelations from your word. Inspire us by the Holy Spirit. Help us to preach the word. Hindi lamang kami, Lord, maging tagapakinig, maging katulad kami sa iyo, Panginoon sa Kristo, sa iyong pagsunod. Kaya, Panginoon, mangusap ka hindi sa aming mga personal na buhay. Makita namin ang kahalagahan ng pagsunod sa iyo. Lord, we ask God that you will fill everyone in this room, in this place, with your Holy Spirit, in our hearts overflowing in obedience to your name. Again, God, we invite you in our midst. Thank you again. We honor you. In Jesus' name we pray. Sige po, palakpakan natin sa salita ng Lord. Come on, let's clap our hands. Jesus, we are finishing our series about obedience. Naalala niyo ba yung mga aral natin? Salamat sa Diyos. This month of August, tayo ay nais na makasunod sa Diyos. Una, progressively. Sino ba yung ating character na pinag-usapan? Si Peter. Yung mga maliliit, sinunod niya, pero pinagpala siya ng Diyos sa maraming huli. Pangalawa, yung consistency sa ating pagsunod. May nakakakita man o wala. Mahirap man ang sitwasyon o madali. Sino to? Si Joseph. Remember that? Nandiyan pa kayo? Yes. Last Sunday, we talked about Jonah sa kanyang surrendered obedience. Kailangan yung puso, no? Suko. Yung galit, magpatawad, para makita natin talaga makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. And to finish the series, ang pag-uusapan natin ngayon is patungkol sa sacrificial obedience. Yan. Sabihin natin sa tabi natin, sacrificial. Sino po ang unang pumapasok sa inyong isipan kapag narinig niyo ang salitang sacrifice? Siyempre, number one, si Lord. Mababait tayo. Christian, But the truth is, sino ba? Mga tatay na nagtatrabaho. Amen. Kukuya, tumatanda na kayo mga tatay. Nagtatrabaho. Nanay din. Yan. Ilan wala din? Mga magulang natin na nagpaaral sa atin. Kaya tayo ganito ngayon. Diba? Sa eskwelahan. Praise God. Dahil sa sakripisyo. Kahit nga mga lola nagsasakripisyo mag-alaga ng mga apo. Okay, praise God. But the greatest example of sacrifice, siyempre wala iba, si Lord, si Jesus. Ang sacrifice po, ang ibig sabihin sa dictionary at Enneagram, is the act of giving up. Sabihin natin giving up. Of something that is valuable, important or loved, the sake of something or someone else considered to have a higher value. Meron kang nilelet ko, may binibigay ka na mahalaga. Hindi mo sacrifice ang pagbibigay ng pera-pera. Hindi sacrifice ang pagsunod sa madaling paraan. Ang sacrifice na pagsunod sa Diyos, kung ano yung mahalaga sa iyo, ano yung ginagawa mo na importante sa iyo, ay kaya mong isang tabi para sa mas mahalaga para sa ating Diyos. Sabi sa BC ni Merriam-Webster, the act of giving up
or losing something. May nawawala. Kapag nagsasakripisyo tayo, meron kung nawawala sa atin. Amen? Tingnan po natin si Abraham sa Hebrews 11 verse 8. Basahin natin ulit. Everybody go. Dahil saan? Dahil saan? Nabanggit yung faith. Hebrews 11 is the book or the chapter of faith. Tawag ng mga theologian, Hall of Faith. Nandiyan po yung mga faith heroes. Yung mga Bible characters na kung saan nanalig sila sa Diyos. Si Abraham, sabi doon, dahil sa kanyang pananampalataya, what's the next word? Sumunod. Sabi niya natin sumunod. Ang pananampalataya, sumusunod. Ang pananampalataya walang gawa, patay. Ang pananampalatayang buhay ay merong pagsunod. At isipin niyo pagsunod ni Abraham. Siya'y inutusan ng Diyos para pumunta sa lupain pinangako sa kanya. Ito, isipin niyo, sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Grabe, no? Parang inaya ka ng kaibigan mo, tara, sama ka, saan? Basta! Sasama kapag yung kaibigan mo ngayon. Pero yung hindi mo kilala, pinapahama ka, hindi ka sasama. Unless clear ang direction. Isipin niyo po si Abraham. Sumunod siya sa Diyos kahit hindi pinakita yung buong mapa sa kanya. Amen? Nandiyan kayo? Sumunod siya sa Diyos kahit hindi klaro ang kanyang mga dadaanan. Sumunod siya sa Diyos kahit marami pa siyang mga katanungan. Sumunod siya sa Diyos kahit hindi niya pa lubusan na nauunawaan. Amen? It's not blind faith. It is genuine faith that sacrificially obeys God. Makikita po natin, alam natin ang sacrificial obedience ni Abraham kung paano inalay na si Isaac. Madali po kasi sumunod sa Diyos kapag sinabi ng Lord, pag pumunta ka dito, may blessing ka. Pero di naman laging gano'n, di ba? Sabi ng Lord, pumunta ka. Sabi ng Lord, gawin mo to. Hindi agad sinasabi yung enemy. Alam na ba sino sa Diyos natin? Ang nililiwanagin na lang sa buhay natin yung ating first, second step. Hindi pinapakita yung buong mapa. Ang gusto ni Lord kasi, the righteous, the just, shall live by faith. You should live by faith. Araw-araw. Kaya may mga Israelites, yung kumakain sila ng mana, ang provision ng Diyos, hindi for 1 month. Araw-araw. Pag nagbaon sila, nagmarites sila, ay nag-shalom sila, kinabukasan bulog. But why? What's God teaching them? To live by faith. So si Abraham po pinapakita sa atin ang pananampalataya, ang totoo at tunay na pananampalataya, hindi lang paniniwala sa Diyos. Ito po ay pagtitiwala na mayroong kasamang pagsunod. Merong mga bagay sa buhay ng Abraham, sa kanyang storya, na kung saan makikita natin na siya ay sakripisyo. At tingnan natin sa buhay natin, evaluate, examine our life. Lord, ano na ba yung mga nasacrifice ko para sa iyo? Ano ba yung mga nasacrifice ko para sa paglilingkod ko sa iyo? Ready na kayo? Tatlong points pag-usapan natin. Number 1 is the word living. Sabihin natin, living. Living what is what? Familiar. Pag sinabing familiar, what is convenient? What is comfortable? Ano yung mga ginagawa mo dati na nakasanayan mo na?
Saan sila galing? They're from the Mesopotamia. Alam niyo kung saan yun? Babylon. Sa pag-aaral natin, ano yung Babylon now? It is modern day Iraq. Isipin niyo kung saan siya tinatawag ni Lord si Abraham. Galing siya saan? Sa Iraq. At dadalhin siya saan? Sa Canaan, sa Jerusalem, sa Israel. Can you just imagine? Alam niyo dito, alam niyo yung, sabi ng one ng comment, bakit ano bang meron doon? Alam niyo yung ML, Mobile Legend. Okay, maangan. Meron doon karakter na parang babaeng maliit na pusa na meron siyang boomerang. Sino yun? Hindi yung boomerang. Alam niyo kung ano yun? One. Dahil sa Mesopotamia, sa modern day Iraq, papansin mo yung flag nila. Ano yung flag? May one. Why? They worship the goddess, ang pangalan ng goddess na. Grabe, no? Kung naglalaro ka pala, no? Yung mga goddess yung naglalaman. So, anong point ng Diyos? Iwanan mo yung mga Diyos-Diyosan sa buhay mo, Abraham. Ay, hindi na na? Bakit kailangan umalis ni Abraham sa camp na yan? Because they are worshiping idols. Sumasa pa sila sa mga Diyos-Diyosan. So, i-apply natin ito sa buhay natin. Kapatid, tingin natin ito. May magandang plano ang Diyos sa atin. Gusto tayong pagpalain ng Diyos. Amen? Gusto tayong iangat ng Diyos. Lahat ng mga tao mabe-bless through us. Pero, kailangan mong iwanan yung mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Amen? Naintindihan nyo? So you have to leave what is familiar. Kaya ano pag may iniiwan tayo? Sacrifice. Ano yung familiar na yun? The gods in our life. The idols. Pag narinig yung idol, it is something or someone we put higher than God. Sino ba yung mga nauna sa Diyos? Alam mo mga bagay na nahihiwalay tayo sa Diyos na ginagawa natin? Kasalanan, sinful habits. Alam niyo, gusto talaga nyo-invest tayo. Pero kailangan mong iwan yung mga kasalanan na ginagawa mo. Ano ba yung kailangan natin iwanan? Yung masama natin ugali. Yung dating ikaw. Sabi mo sa tabi mo, iwanan mo na yung dating ikaw. Live your own life. Iwanan natin yung Kristiyano buhay na every Sunday ng Kristiyano pagdating sa bahay. Naku, iba na. Hindi ba kayo nakilig? Di ba yan? We need to live what is familiar. Our country. Sino ba iwanan? Ni Abraham. Relatives. And his father's family. Alam niyo bakit? Kasi napakahirap po na maglingkod sa Diyos. Kilalanin ng Diyos, pero surrounded ka ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tama ba? Yung nagpipray ka, oh, Jesus name, amen. Okay, mga Mary naman tayo. Mga Mary, pray for us. O, yun naman tayo, may sing ganito. Saan ka ba? Kaya nasabi ng Diyos, pag first commandment na ano, you shall not worship any other gods. Sabi ng Diyos, only me. Are you listening? Sabi ng Abraham, magpapakilala ko sa iyo, pero kailangan mong iwanan yung mga Diyos-Diyosan sa buhay. Iwanan mo rin yung mga tao na mga toxic relationship na yan na hinihila kang palayo sa akin. Hindi niya sinabi, mag-iwan ka ng calling card. Sabi ng Lord, leave! Hindi niya sinabi, tawagin yung malungkot ako, ang babalikan. You have to leave to get, alam sa King James Version, pag binasa mo, get out, umalis ka doon. Why? It's either mag-block yung mind mo from knowing God and ikaw yung na-influence na. Mapakilala ang Diyos sa atin. Gusto mo mapakilasa yung blessing ng Diyos? Sacrificially, we need to live our own life. Cut ties. Putulin mo na
familiar to us. Ano sabi ko na ang ganda ng chapter 11? Tower of Babel. Bakit sila nag-type ng tore? Because they want to make a name for themselves. Yung mga nagtayo ng tore, alam niyo ba sa mga panahon na ito, parang pagtitingnan natin, no, yung Iraq, wala na, desolate na yan eh. Mga ruins, desert, parang gera dyan, baka pinapatay ng isa dyan. Pero sa mga panahon nila Abraham, rising, talagang maganda yung estado ng Iraq. Kaya nga siya Babylon. Kaya nung dinala sila Daniel, pagdating doon, di ba, nalala niyo, may kaharian, talagang blessed. Kalang pagan worshippers yung mga tao dito. They want to make a name for themselves. Pero sabi ng Lord kay Abraham, Tower of Babel, ha? From chapter 11 to chapter 12, hindi ikaw ang mag-aangat sa sarili mo. Ako ang mag-aangat sa sarili mo, sa iyo. Ako magtataas sa iyo, Abraham. Ako magpapakilala sa iyo. So bakit ito napakaganda ng Bible? Connected tayo. Bakit nagtayo ng tore na Babel yung mga tao? Sabi ko sa inyo, come, let's build ourselves a city and a tower. Will you stop in the sky? Bakit? Gusto kasi nilang mabuti ng Diyos. Pakinggan niyo ito. Kahit anong effort ng tao, hindi natin kaya mabuti ng Diyos. Pero ang Diyos ang umabot sa atin. Sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang bugtong na anak. Amen! Hallelujah! Gusto nilang makilala yung kanilang pangalan, maitaas ang kanilang sarili, but God is opposing the proud and gives grace to the humble. Ang Diyos nagkatawang tao at ang pangalan ni Jesus ang pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan. Praise God! Kahit ang gawin natin, hindi natin maaabot ang Diyos. So, willing ba tayo na iwanan ang dati nating buhay? Para hindi na ata. Gusto mo ba maranasan yung sabi nun, I will bless you. But you need to leave. Iwanan mo yung dating ikaw. Patay na yun eh. Sino na nabubuhay sa atin? Si Jesus na, si Kristo na. Are you willing to live your old life? Yung mali yung attitude, yung magkasta mong pag-uugali, yung mga kasalanan na ginagawa mo, nakikita man o hindi. Sino po rito honestly, in a way, nung naging Kristiyano, marami ka nang yung iniwang mga gawain na masasama. Ako, marami. Napansin niyo ba? Hindi ko naman sinasabi na perfect. Wala naman perfect. Noong mga panahon na iniwan mo yung mga masasamang gawain, in a way, inangat ka ni Lord, pinilas ka rin ni Lord. Tama ba? Yes! Pinagpapala ng Diyos ang namumuhay ng ikabala. Kaya napakahalaga po. Ano sabi ni Jesus? Luke 9:23. Everybody go. He was saying to them all, if anyone wishes to follow me as my disciple, ano sabi niya? He must. Sabi niyo, must. Kailangan mong i-deny yung iyong sarili. He was telling Abraham, "Tipres kita. You want to follow me? You need to leave your country. You need to leave your relatives. You need to leave your old life. Kailangan mo iwanan yun." Mahirap magpagpas sa dalawang ilog. Amen. Mahirap maglakad na nakatapak sa itim, nakatapak sa puti. Miserable ang buhay ng isang Kristiyano that he wants to please God and please the world. You choose. I pray that you will choose life. Piliin mo ang Diyos. Sabi ng Bible ng Panginoon Jesucristo, He must deny Himself. You set aside selfish interest. Pangalawa, ano sabi ni Jesus? Take up His cross daily. Alam niyo yun, di ba? Yung mga Israelites, anong gobyerno ang sumakop sa kanila sa panahon na ito? Sa panahon ni Jesus? Rome! Yes. Excuse me. Ano po ang parusa ng mga taga-Roma? Crucifixion. So, ibig sabihin, one of the meaning of taking up our cross ay ituring mo ang iyong sarili na patay na. It's death penalty. Kung Pilipinas ang sumakot sa Israel sa panahon ni Jesus, ang death penalty natin,
Silya Electrica. O so, sasabihin niya ni Lord, take up His Silya Electrica. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo po ito? Ang ibig sabihin, tutuloy mo na yung sarili mo, patay na yung dating ikaw. Patay na na ba? Yung dating madamot, patay na ba yun? Yung dating mainitin ng ulo, sigaw ng sigaw. Yung dating na walang maiksi ang pasensya, patay na ba yun? Yung dating nag-iigante, pumapatol. Yung mga maliliit na bagay, pinapalaki, patay na ba yun? Alam mo gawin ni Lord eh. Ang sabi ni Jesus, sabay-sabay basahin, take up His cross, kailan? Once. Every Sunday. Pag every Sunday, kung patay na yung dating tayo, kasi bubuhay pag Monday, zombie Christian. Eto na ako, magalit na ako. Ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, daily. Araw-araw, itutuloy mo yung sarili mo, patay na. You live your old life for you to experience the new life God has prepared for you. Amen. Sabi ni Jesus, and follow me. So the question here, Lord, ano sa buhay ko, yung mga luma kong pamumuhay, ang buhay pa rin ang gawin, ipako mo na sa cross. Kill the flesh. Sama mo na sa kay Kristo na ipinako sa cross. Why? Sacrificial obedience. For us to experience the life of God has prepared for us. And number one, living. What is family? Living your own life. Iwan. Sabi mo mga kalisang tabi mo, iwan mo na. Pangalawa. Second one is what? Ready? Come on, first one. Waiting. Waiting on God's fulfillment of His promise. Alam niyo bang sakripisyo nito paghihintay? Amen? Wala naman sa ating masaya-masaya naghihintay eh, no? Yung asawa mo, ikaw, bisa-bisa na, yung asawa mo, tagal ka, hindi ka naman masaya. Nakingiti ka lang kasi mag-aaway kayo. But we do not want to wait. Gusto natin agad-agad. Naalala ko na si Mary, no, lumapit kay Jesus. Sabi ni Maria, wala na silang red wine. Sabi ni Jesus, why do you involve me in this? My time has not yet come. Gusto mo agad-agad, pagkasabi mo, bigay mo agad. Jesus was telling us, even to her mom, he was not disrespectful. He was telling him, for you men, for you people, ang gusto niyo, kung may gusto kayo, makuha niyo agad. Pero para sa Diyos, may timing ang lahat ng bagay. Ano ba hinihintay ng Abraham? Nangako kasi ang Diyos, di ba? Sabi niya, I will make you to a great nation. Paano ka na magiging nation? Wala naman kaming anak. Paano kami dadami? O saan kami magsisimula? Wala naman kaming anak. Kaya anong ginawa nila sa kanilang paghihintay? Tinulungan nila si Lord. Lord, ang tagal mo, tutulungan na kita para magkaanak kami. Yes. Minsan ganito rin tayo eh. Minamadali natin yung gusto natin. Lord, promise mo sa akin. Pabili ko na, ngayon na. Ang tagal mo, Lord eh. Ano ginawa nila? Basta kayo, chapter 16. Hindi magkaanak si Sarah. Tsaka yung asawa niya si Abraham. Ano ginawa? Meron siyang alipin. Ang pangalan ng alipin niya sino? Si Hagar. Sabi ni Sarah kay Abraham, Arling, wala akong anak eh. Si Hagar na lang tabihan mo. Baka magkaanak siya para sa akin. Ano sagot ni Abraham? Sure! Wow! Hindi si Abraham ha? Sino nagsabi? Si Sarah. Grabe, no? Kung ikaw yung lalaki, ay magkaanak. Yung classmate ko na lang, parang si Abraham, sige bro, okay na.
Pinaubayan niya yung nagkaroon ng anak, di ba? Nga nung nagkaroon ng anak, pagkatapos ipinag ni Abraham si Hagar, nagmalaki ngayon si Hagar. Hinamak nito si Sarah. Kaya dahil dito, sabi ni Sarah si Abraham, ikaw ang dahilan bakit hinamak ako ni Hagar sa yung mga babae, hindi talaga magsasorry. Sino bang nag-offer? Si Sarah. Alam niyo ang aral dito? Sabi dito, alam mo akong nagkatulong ng alipin dito. Bakit ka kinahamak na yun sa'yo nagdadalang tao? Sabi niya, si Yahweh na lang hanap sa atin. Paalala nga si Lord. Alam mo ang problema sa mga tao? Kapag hindi tayo naghihintay, kapag pinilit mo, sasakit ang ulo. Hindi magiging blessing sa'yo, magiging burden. Amen? Tandaan niyo, kapag merong pangako ang Lord, promise mo na hintayin mo. At isa sa mga pagsasakripisyo ay paghihintay. Sinasabi lang ng Espiritu, sa mga kabataan, hintayin niyo yung lifetime partner kapag ready na. Kasi pag hindi mo hinintay, kapag panghungang pinilit mo, hindi pa hinog, anong lasa? Pahit ang relasyon. Magiging bitter ka lang. Let's just like it. Our life is a mess because we are unwilling to wait on the Lord. Meron bang tanong? Bakit si Lord gusto niya tayo pinaghihintay? Tayo ayaw natin maghintay, di ba? Magandang aral ko eh. Alam niyo bakit ang Diyos gusto niya tayo pinaghihintay? It's because God, listen, God wants us to surrender to Him control. He wants us to surrender to Him our control. Ibig sabihin, pag sinurrender mo yung control mo, you will trust God's timing. Are you listening? Kaya kapag naghihintay ka, ibig sabihin, tinuturuan ka ng Diyos, anak, hindi ko may control, ako. Okay, Lord, sige, kung kailan niyo po gusto, hindi ko pipilitin. Amen? Kasi minsan, pag hindi mo tayo naghihintay, nagkakaroon ng maguluhan na po, gulo ng buhay natin. Pinilit mo yung relasyon, kahit hindi mo panahon. Amen? Tayo mo. Hindi ka pa handa, pinilit mo na. Merong nagtanong sa akin, Pastor, seryoso. Sabi niya, paano ko malalaman single na siya na yung the one? Sabi ko na ba, hindi pa, no? Parang sa life management ko lang mas kwento eh. Paano ko malalaman na siya na yung the one para sa akin? Mga kabataan, paano yung malalaman? Sabi ko sa kanya ganito, simple lang. Ang wisdom, makukuha sa Word of God. So, tignan natin ang sinasabi ng Word of God patungkol sa relationship. Kapag meron kang papasumang relationship, ibig sabihin, siya na yung nakikita mong the one for life. Ang relationship hindi yan parang pre-taste. Pre-taste sa mga supermarket, groceries. Oh, tingnan niyo po. Ayun. Hindi ganun. Kapag meron kang the one, dapat siya na yung mapapakasawa. So, dapat tingnan mo yung context ng marriage. Number one, kung lalaki ang hinihintay mong the one, simple lang. Nung ginawa ng Diyos ang lalaki, to rule. Leader ba siya? Pag hindi siya leader, ibig sabihin, hindi pa siya ready. Kasi ang role ng lalaki ay maging leader. Pangalawa, binigyan ng Diyos ang lalaki ng trabaho. To rule and to work. Tinabaho yung garden. Pag hindi niya kaya mag-provide sa sarili niya, paano siya mag-provide sa iyo? Are you listening? So kapag hindi kanya pa kayang buhayin, wala pa siyang trabaho, hindi pa siya talaga prepared sa relationship. Pangatlo, nakikipag-usap siya sa Diyos. Si
Anong sabi kay Eva? Si Eva ay isang suitable helper. Support. Paano mo susuportahan ng isang lalaking walang direksyon sa buhay? Paano mo siya susuportahan? Naintindihan? Kaya kailangan matuto tayong maghintay. Because waiting also prepares us for God's calling. Huwag tayo mag-shortcut. Gusto mo agad-agad ngayon na sayang yung emotion mo, sayang nasasaktan ka lang, sayang lang yung time. I-improve mo yung sarili mo, hanapin mo yung calling mo kay Lord. Amen! Kaya kung kayo po may mga prayer na hindi pa nasasagot, ang sacrifice, patuloy ka pa rin manalangin. Amen? Kung kailangan mo ng pagalingan, hindi ka pa pinapagaling ni Lord, alam mo kailangan mo? Baguhin mo yung lifestyle mo. Mag-improve yung health mo. Kung nagpe-pray ka ng baby, ang kailangan mo gawin, pag hindi pa dumarating, pag-aralan mo kung paano ka magiging godly parent. Kung gusto mo ng marriage, lifetime partner, dapat prepared ka na. Pag-aralan mo paano maging godly husband and godly wife. Kung gusto mo ng maayos na relasyon, kailangan ngayon pa lang, kung mong pilitin, dapat matuto ka lagi magpataw. Gusto nyo naman financial breakthrough? Gusto nyo ba ng blessing financially? Kailangan tighter. Kailangan good steward. Kasi paano kapag kakaniwalaan mo sa malaki, kung sa maliit, hindi ka tapat. Kung gusto mo ng ministry, ng Lord, gusto mo ng calling, dapat ngayon pa lang nagsuserve ka na kahit hindi mo kayo calling. Amen? So, anong ginawa ng Diyos? Dumating ang panahon, binigay ng Diyos yung sagot sa panalangin. Sagot sa pangako. Yes! Genesis 21. Ready? Go! The Lord graciously remembered and visited Sarah. The Lord did for her as he had promised. Nagkaanak na sila ng pangalan ng nila Abraham? Isaac. Ang ibig sabihin, laughter. Bakit? Taon pa sila. Sa matanda na tayo, tingin pa tayo, nagkaanak. Alam niyo ba mga kapatid, kung ilang taon si Abraham yung pinanganak si Isaac? 100 years old. Grabe. 100 ka lang, doon ka palang nagkaroon ng anak. Isipin niyo po ito mga kapatid, napakaraming araw dito. Nung nangako ang Diyos, nagsimula na marinig ni Abraham, leave, come to your country, leave your relatives, leave your father's family. Alam niyo ba ilang taon siya? 75. 75 years old. So, nung binigay si Isaac, 100 siya. Computin nyo. Ilang taon ang kanyang paghihintay? Sagot? 25 years. Alam mo, galing ng Diyos eh. Talagang tumanda si Abraham. Hanggang wala lang pag-asa. Wala na to, hindi na tayo magkakaanak. Imposible na. Mga para siguro excited sila. First year, Lord, this year, God, we declare, we believe. Binigay niyo. Second year, Lord, we believe again. 5 years, yes, this is it, the year. Kakaanak. 10 years, Lord, ito na yun. 15 years. Tinitingin na silang dalawa. Kaya mo ba? 20 years. Parang maybe they have given up. Yes? Tagal. Hindi naman sinabi, Lord, after 25 years, wala sinabi. But they just need to walk by faith every year. They just need to believe every year God will answer them. Alam niyo, 100 years old. Isipin niyo mga kapatid, ang Diyos natin, ibinigay ang pangako sa panahon na imposible na talaga sila magkaroon ng anak. Para maluwalhati ang pangalan ng kapangyarihang Diyos na naghihimala sa tao. Hallelujah. Kaya alam niyo, huwag niyong mamaliitin yung mga pagkakataon na imposible. Imposible na matandaan eh. Tama? Walang-wala na, hindi na magkakanak yan. Doon nagpapakita ang Diyos sa mga imposibleng sitwasyon sa buhay mo. Doon sa mga panahon na walang-wala ka.
Patuto kang maghintay. Panghuli, ano yung una? Living. Living your old life, living what is familiar. Sacrifice. Iwan na natin. Pangalawa, waiting. Patuloy tayo maghintay sa Diyos. Panghuli po, pangatlo, mga kapatid, giving. Sabi nga natin, giving what we love the most. Ibigay natin kung ano yung mahal na mahal natin. So, dumating kasi Isaac. Picture out niyo. Napakagandang tao. Siguro si Isaac, habang lumalaki, nagtatanong, Lolo. Sabi niya, Abraham, hindi mo ko lolo, tatay mo ko. Lola. Hindi mo ko lola, mama. Ano ba yun? Kala ko siya kasi. Then one day, a happy family, matuwa na siguro siya. Ganda, may buong pamilya tayo. After these things, ready? Ano sabi? Chapter 22, verse 1. Ano sabi? God tested the faith, commitment of hindi si Sarah. Ang tines is yung binigyan ng pangako. May trabaho ka, itetest ni Lord kung talagang sino ba yung mahal mo, yung trabaho mo, o ang Diyos. It will be a test. Di ba, nagpapray ka Lord, bigyan mo ang trabaho mo, bibigyan ni Lord yan, pero susubukan ka rin. Ano ba? May negosyo ba? Tetest ni Lord yan. Teka, mahal mo ba ako o mahal mo na yung negosyo? Do you love the blessing more than the blessing? Tetest yan. Ang sabi dito, said to him, Abraham, he answered. Ang sabi ni Abraham, hindi niya sinabing tinawag sa Lord, Abraham. Who you? He acknowledges the voice of God. Wala pang Bible sa panahon nito. Narinig ng Diyos. Lord, dito po ako. Ano sabi ng Diyos? Take now your son. 25 years humilip na yan. Your only son, wala nang ibang anak. Promise, whom you love. Tapos pinangalanan, Isaac. Wow, Lord, sige po, dadalhin ko si Isaac. Saan kami pumunta? Magmumulan pa kami. Magtatalim kami. Pupunta kami sa shepherd. Mag-i-shepherd kami. May mga tumak ka magpapalala. Si Isaac, dalhin mo. Ang sabi ng Diyos, let's read. Offer him as a burnt offering. Buti pinangalanan ay sa ako. Nung narinig niya, burnt offering. Si Ismael na lang, si Ismael. Hindi. Ang sabi ni Lord, your only son. All you love, yes, Lord. Isaac. Nung narinig yung burnt offering, Ismael! Bakit ganito ang Diyos? Alam niyo, ang Diyos ayaw niya may kaano sa puso. Kaya sabi ni Jesus, what is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart. Not 50%, 80%, right? No? Ang gusto ni Lord, mahalin mo siya ng buong puso. Meron sinabi si Timothy Keller, pakinggan ito. Picture po yan sa pastor si Timothy Keller. Ang sabi niya, ready go, the human heart, next slide, yung puso daw po natin mga kapatid, the human heart, everybody go, is ano? It is an idol factory. Ano ibig sabihin? Gumagawa ng maraming Diyos-Diyosa. Ano ginagawa niya? It takes the good things in life, successful career. Ano pa? Love, material possession, even family, and turns them into ultimate things. Sabi niya, yung puso nating mga tao, idol factory. Pag may magandang bagay, trabaho, kung gagawin niya yung Diyos-Diyosa. May magandang bagay, love life, gagawin niya yung Diyos-Diyosa. Hindi na makita sa church, lagi lumalabas.
tinanong sa magtrabaho, yes? Mabinigyan ka Lord business. Gagawin ang puso mo, oh, gagawin mo ng Diyos yung business mo. Lagi naman ang isip mo, business, uunahin mo lagi yung negosyo mo, kakalimutan mo na yung paglilingkod sa Diyos. Wala na, yun na yun. Naintindihan niyo? O ngayon, hindi kayo pickleball. Pickleball, lahat ng presence sa mga open play. Pickleball, mga ganyan natin. Pero pag sa church, wala. Pero maaga mo sa pickleball lang. Pero sa church late, idol. Sabi niya, why? Bakit ganun yung puso ng tao? Because our hearts define them as the center of our lives. Because we think they can give us significance, security, safety, and fulfillment if they attain them. Saya kasing gawin eh. Nakaka-bless kasi daming clients, ang daming blessing. Totoo po. Hindi sinasabi ng masama. These are good things. Ang nangyayari ang problema kapag ito na yung naging Diyos sa buhay natin. Kapag ito na yung naging idol sa buhay natin. Pag ito na yung nauuna at second na lang si Lord, hindi mo na priority ang Diyos. Are you listening? Kaya nung tinanong si Abraham, tines yung kanyang commitment. It was a test of what's really in his heart. Baka mas mahal mo na si Isaac kaysa sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, sino yung mga Isaac sa buhay natin na hindi mo kayang i-let go? Pakinggan niyo to. Kasi kung mahal mo, ang hirap ibigay. Sabi ko nga kanina, kapag mahal mo ang isang bagay, ang hirap ibigay. Ang hirap ibigay. Pera, ang hirap ibigay. Kasi sobrang mahal ng pera. Lahat na naging estudyante. Ang daming gumastos mo. Bakit? Ang dali na magiging, no? Last year, pinita yung milk tea, pinita yung ganito, yung ganito. Ano nang bakit? Kasi hindi naman kayo naghihirap. Pero kapag nagkatrabaho kayo, sino dito nagkatrabaho kayo, estudyante nagkatrabaho, kahit yung sukle, piso, dos, pag tinigil ng sukle, galit ka. Tama? Bakit? Alam mo, ang hirap kitain nun. Sobrang mahal mo yung bawat sentimo. Yes! May natutunan kayo. Kaya, nilagay ko dyan. Next, yung slide mo kapatid. Basahin niyo po, napakahalaga rito. Sacrificial obedience is not just giving up something we have. It is giving God complete ownership of everything we are and everything we love. Yung pagsunod natin sa Diyos, hindi lang pagbibigay ng kung ano yung meron tayo. Ang sacrificial obedience, mga kapatid, ganito yan. Ina-acknowledge mo na, Lord, Ikaw ang may-ari ng lahat-lahat sa akin. Wala akong pagmamayari dito. Amen? Kaya kapag wala kang pagmamayari, kapag sinabi ng Lord, dalhin mo yan sa akin, ibigay mo yan sa akin, madali yan ibigay. Ngayon, pangatlong service ko na to, kasi kanina umaga, nag-service ako sa wake service, bago i-cremate. Kay cremate bago i-cremate, merong may time na bago i-cremate, nandun ako sa alibingan. Gagano lang ko ng lupa. Committal service. Kanina, bago i-cremate. Ang dami kong realization, talaga kapag mga patay. Kaya alam mo, tama yung Ecclesiastes 7. Sabi niya, mas naiging pumunta sa bahay ng patay kaysa sa bahay ng handa. Kasi naiisip ng tamang na darating na araw siya yung mga patay. Pag kinunamit ka, wala kang kumusta ka. Yes? Isip ko, no? Kahit na 6 packs yung abs ko, pinagirahan ko yun para sa ito. Pag kinunamit ako, bus yun. Tama ba? Abo na lang. Tama ba? Kahit na yung skin ko, tempered glass skin. Pakakinis, hindi mabasa. Hindi naman masama. Maganda rin, makinis sa mukha natin. Pag kinunamit ka, tama ba?
teaches us that we do not own anything. Wala tayong pagmamayari dito. Kasi kung pagmamayari mo yung sasakyan mo, pag namatay ka, kasama mo yan. Kasi hindi mo masasama, yes? Yung mga alahas natin, iwan yan. Gadget, iwan yan. Ibig sabihin, wala tayong pagmamayari dito. Lahat tayo pinihiram na ng Diyos. At kapag sinabi ng Lord, anak, dalhin mo yan sa akin as offering. Gamitin mo yan sa gawain mo as offering. God, sacrificially, I will obey because I know you own everything in me. Are you listening? Bibigay. Susunod. Kahit yung pinakamahirap. Ang hirap nito eh. Tandaan mo, wala kang pagmamayari. Sabi mo sa tabi mo, wala kang pagmamayari. Sino may-ari ng lahat? Tapos sinabi ng Lord, gamitin mo yung sasakyan mo? Go. Amen. Anong ginawa ni Abraham? Na-realize na. Hinihingi ni Lord si Isaac. Inanti niya, di na mabato! Wag na, Lord! Anong ginawa ni Abraham? Listen. 22 verse 4. Everybody go, read. So Abraham got up early in the morning. Sabado, umaga pa lang, hindi nagpaggabi, no? May gabi na kayo. Nag-isip-isip pa no? Walang ganun. Dahil inutos ng Diyos, agad-agad sumunod. Sabi mo agad-agad. Kinuha niya yung kanyang mga gagamitin, and then pumanik sila doon. Pagdating nila doon sa altar, doon sa taas ng mulog na yun, in-arrange na yung wood. Listen burnt offering, susunugin yung kanyang anak. Walang alinlangan. Kaya father of faith. Nagtiwala ko na kung gusto mo Lord, 25 years, ikaw nagbigay. Sige, aalin ko. I'll throw you some questions. Sabi ng Bible, next verse, Abraham built an altar there and arranged the wood and bound Isaac. Pinalihan niya si Isaac, his son, and placed him on the altar on top of the wood. Nakahiga sa kahoy. Kung ikaw si Isaac, imagine the scenario. Sabi ni Abraham, Isaac, alay kita kay Lord. Susunugin kita. Kung kayo si Isaac, ano ang gagawin niyo? Malamang tumukuha na, no? Ilan taon si Abraham? Makakahapal ba si Abraham? Si Isaac nasa teenage years. Paano magagawa ni Abraham na kalian si Isaac? Gayong mas malakas si Isaac sa kanya. Paano magagawa kalian si Isaac? Gayong matanda na si Abraham. Naisip niyo ba yun? Unless Isaac submitted to the will of his father. Isinuno niya, nagpasakop siya sa gusto ng tatay. Parents, what's the lesson here? Paano magagawa magpasakop ng anak sa mahirap na utos? Paano magagawa magsumunod ng anak sa utos na buhay niya ang kapalit? Alam niyo kung paano? Yung kanyang tatay na si Abraham, nakitaan niya ng buhay na nalulugod ang Diyos. Kaya sa ating mga magulang, napakalaking ng responsibilidad natin to live a godly example for our children. Yung buhay natin ang Bible ng mga anak natin. Kung ano yung nakikita sa atin, narinig sa atin, yun ang kanilang nababasa ng Biblia.
Gusto niyo ba maging masunurin yung mga anak niyo? Believe that God makes some. Ito na, hawak na, Abraham, reach out for the knife. He wants to kill his son and follow God. Ano sabi ng Bible? Verse 11, sabay-sabay. The angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. Sabi na naman ni Abraham, tumawag na naman ng Diyos. Here. Ganda no? Attitude niya no? Na kapag tinatawag siya ng Lord, Lord, I'm available. Hindi niya sinabi, Lord, mamaya na, busy pa ako. Lord, wait lang. Nung tinatawag siya ng Diyos, lagi mo gano'n, here I am. Sabi ng Diyos, huwag mong sasaktan yung bata. Sabay-sabay, for now, I know that you fear God with reverence and profound respect, since you have not beheld only your son, but only son. Napigilan, nabuhay si Isaac. Bakit? Next slide. Abraham looked up and glanced around, and behold, behind him was a ram, tupang lalaki. He was caught by a thicket by his horns. Yung kanyang horns ay may na mga tinik. Matinik. And Abraham took the ram and offered it as a burnt offering, sending sacrifice instead of his son. Ano sabi niya? It named that place Jehovah Jireh. The Lord will provide. Nabuhay si Isaac, pero may namatay. Yung tupang lalaki. Are you listening? Pagkatapos nung nagsabi ng Diyos, dahil sinunod mo ako, Abraham, next slide, you have not been held, even your own son, your only son. Ano sabi niya? I swear by my own name that I will certainly bless you. Pagpapalain talaga kita, sabi ng Diyos. Wow! At pinagpalangan ng Lord si Abraham. You know, I want to finish with this story na kung saan paakyat si Abraham kasama si Isaac. Ano ginawa ni Isaac, ni Abraham? Chapter 22, verse 6 to 8. Let's go back. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang ano? Kahoy na pagka. Kung saan doon siya hihiga. Pinasan niya ba yun? Yes, no? Habang maakyat siya ng bundok. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama sila lumakad. Si Abraham ang dala niya apoy at patalim. Anong dala ni Isaac? Kahoy. Nagtanong si Isaac, sabi niya, meron na tayong apoy, meron na tayong panggato, ngunit nasa ang upang ihahag. Ano sabi ni Abraham? Ang Diyos ang magbibigay, kaya sila'y nagpatuloy sa paglakad. Hindi niya makikita yung tupa doon sa bundok na lalaki, tupang lalaki sa bundok, kung hindi siya sumunod sa Diyos. Sa kanyang isipan, sa kanyang puso, wala man akong nakikita ngayon, pero dahil sinabi ng Diyos, the Lord will provide. Alam niyo ba, it's a familiar story na kung paano yung tatay, yung ama na nagmamahal sa kanyang kaisa-isang anak. Yung kanyang anak, pinasan din yung kahoy. Yung mabigat na kahoy. At kung paano si Isaac ay inihiga sa kahoy, ganun din siyang inihiga sa kahoy bilang alay para sa Diyos. Offering para sa kasalanan ng sanlibutan. Ang hawak ng Ama ay ano? Ang apoy at patalim na naglalarawan ng hatol or judgment ng Diyos sa kasalanan. Ang Diyos Ama gustong hatulan ang sanlibutan dahil sa ating kasalanan. At ang hatol ay apoy ng kanyang galit. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa istorya ni Abraham, dahil ang Diyos ang nag-provide ng lalaking tupa, nabuhay si Isaac. Makalipas ang napakaraming taon, ang Diyos Ama
inutusan, sinugo ang kanyang anak para buhatin yung kahoy. At yung kahoy na yun, ang magiging altar na kung saan iaalay ang kanyang sarili para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. This is shadow of what the Lord Jesus will do for us. Siya ay hindi nakatakas sa kamatayan. Kung paano nakita ni Abraham yung lalaking tupa, ang lalaking tupa na yun si Jesucristo sa kami ni John the Baptist, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung paano nakita ni Abraham na ang kanyang pulunan, yung tupang lalaki ay natrap sa mga tinik. Ano ang inilagay sa ulo ng ating Panginoon Jesucristo? Tinik na nagsisimbolo ng sumpa. Sumpa dahil sa ating kasalanan. Lahat ng ito ay nagtuturo sa atin sa darating na nagpapagligtas ng sanlibutan. Si Jesus na ating Panginoon. Amen? Kaya, kailangan natin si Lord sa buhay natin. Let's live our own life. Let's continue to wait on the Lord's fulfillment of His promise at ibigay natin ang nararamdaman sa Diyos. Can we close our eyes and bow our heads and pray? Panginoon, maraming salamat. We honor you, we worship and thank you. Dahil sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, nagkaroon ng kapatawaran ang aming mga kasalanan. Ikaw ang tupang inalay. Hindi ka nakaligtas sa kamatayan, ikaw ay namatay sa krus. Pero magandang balita, kahit ikaw ay inilibing, ikatlong araw muli kang nabuhay. Bilang patunay ng pagtatagumpay mo sa kapangyarihan ng kasalanan, kamatayan. Kaya Lord, kami lahat ay lumalapit sa iyo, nangusap ka sa amin. Gusto mo na kami sumunod sa iyo, sacrificial. Gusto mo na kami, Lord, ay talagang sumamba sa iyo ng buong puso. Iwan ang aming lumang pamumuhay. Magtiwala na mayroon kang magandang plan para sa amin. Kaya sa panalangin ito, kapatid, sabay-sabay tayo. As we close our eyes and bow our heads and we pray, sabihin natin sa kanyang Panginoong Jesus, Lord, patawarin po ninyo. Ako'y isang makasalanan. Lord, pinagsisisihan ko na po ang aking mga kasalanan. Tinatalimunan ko na yung dati kong buhay. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkakataon ito. Patuloy kang nagpapala ng mga kaalaman, karunungan na galing sa langit. Kumain kami ng mga spiritual na pagkain na narapat lang na magbigay kami ng mga material, mabubuting bagay. Kaya Lord, nagamitin mo ang aming ito. Ikaw ang magpapalago. Ikaw ang magpapasakla na Lord, tinataas mo ang gawa ng mga pangailangan kami ko. Lahat ng negosyo, trabaho, lahat ng mga sources of income namin, Lord, we live up to you, God. Gamitin niyo kami, Lord, na daluyan ng iyong pagpapala. Tinatanggap po namin ang masaganang aming gustong takal, siksik-ligling mga tao. Ibubuhos mo sa iyong anak. This year, Lord, we declare a year of your fullness, O God, that we will experience many good things. We will experience God's fullness. In Jesus' mighty name we pray. Amen.